ano nila sasagutin. Pero syempre, mga kababayan, dito pa rin tayo sa anak ng Duterte. Eto ngayon, kalat na kalat sa social media, mga ka-GPnatics. Naalala nyo, etong anak, bunsong anak nitong si Tandang Digong Duterte. Mga kababayan na si Kitty. Sabog na naman si Wake and Bake. Sabi noon, mga kababayan, nitong nanay ni Kitty Duterte, mga kababayan na si Hanilet, naalala nyo? Yung binabanggit nito dati na yung kanyang anak daw, ito ata yun mga kababayan, nata ako nung video na yun. Naisave ko pa ata. Sabi niya, yung anak daw niya, baby pa, na tuluyang mag-matured, mga kababayan, dahil daw sa nangyari sa kanyang tatay. Pero alam naman natin ang katotohanan, di ba? Pakinggan nyo to. Pero napilitan mag-mature. Dahil sa nangyari, hindi naman ho natin may pagkait yung kung anong nangyari. Anak ko, baby pa sana, pero napilitan mag-mature. Dahil sa nangyari, hindi naman ho natin may pagkait yung kung anong nangyari. Oh, di ba, mga kababayan? Di ba yung sabi ni na parang napilitan daw mag-mature. Alam naman natin ito, yung tatay niya nandoon pero ang ginagawa nito puro party. Di ba? Ngayon may lumabas po na panibagong video nito na mukhang sabog na naman itong si Wake and Bake. Oh, ito yung video na yon, mga kababayan. Tingnan nyo ha, pati yung kanyang boyfriend. Ang alam ko, ang boyfriend nito ngayon ay apo nitong si Chavit Singson. So alam nyo na, mga kababayan, kaya kung may kung bakit parang nagkakaisa ngayon ang mga Duterte maging itong si Chavit. Kasi may isang kulay di ba? Wait. Hindi ko ma-slow mo ito. Sobrang bilis. Grabe. Medyo maliit lang. Batang pasaway, lahat sasabay. Tingnan mo yung boyfriend niya, mga kababayan, napapapikit na lang sa pinagagawa ni Kitty. Diba? Future president yan ng mga DDS, sabog na naman. Oh. Yes, GP, they flock together. Kakahiya. Oh, yan ba yung yan ba yung baby? Kasi mga kababayan, when you say baby, dapat ang kinikilos pa niyan ay talagang mainhin, di ba? Maria Clara style. Ang problema ito, mga kababayan, may baby bang nag-wake and bake? May baby ba na laging nasa party? Laging nasa inuman? Diyos mio, Marimar. Hindi, tingnan mo yung niya, yung boses niya dito. Alam siya, alatang sabog na sabog Lakas amats, di ba, mga kababayan? Hindi lang kasi masyadong pinapakita yung mukha Pero walang hiya rin tong boyfriend niya, no? Siyempre, yung boyfriend niya, parang nakaganon yung boyfriend niya Di ba? Nakaganon yung boyfriend niya na kinukuhanan nitong si Kitty habang nagwawala. Oh. Di ba? Oh, sabi ni Mama Amelita Iwase, anong napilitang mag-mature? Nagparitoke na nga, baby pa ba? Di ba? Magaling talaga sila basta pera, hindi sila natatakot mangurakot ng pera noon dahil kung mayroon makabisto sa kanila, pangungurakot sa kaba ng taong bayan, mayroon silang panggasto sa kaso nila, mga suwapang. Anyway, Sir Jimmy, ito, mas matindi ito talaga, mga kababayan. Biruin nyo, di ba dapat, alam natin,
ang mga tao may sariling mga desisyon. Alam natin, mga kababayan, na hindi naman natin inaalis yung pagiging masayahin o sabihin natin, masayahin ba, GP? Mali ata yung ginamit mo. Hindi natin may aalis na magsaya ang isang tao. Di ba? Freedom nila yun na gawin ang mga gusto nilang gawin, mga ka-GP Natics. Pero, syempre, yung kanilang imahe na pinapakita na laging sinasandala na sila ay low profile, na sila ay mahirap, na sila ay hindi gumagamit yung pinagbabawal na gamot, na sila ay taong matuwid. 'Di ba? Lahat 'yun kabaliktaran eh. Tama talaga si Percy Lapid. 'Di ba? Tama si Percy Lapid. Baliktarin mo ang mga sinasabi ng mga DDS. Baliktarin mo ang sinasabi ng mga Duterte dahil lahat 'yan kabaliktaran. 'Yan ang totoo. Hindi ko talaga maintindihan, guys. Promise. Yun yung lingwahe ng sabog. Yun yung lingwahe ng alam mo na yun, 'di ba? Langong-lango. Oh. Sabi ni Duka, baby yung kulangot. Grabe naman. Ay, mamaya pa punsalan side, sir. Oh. Kahit anong pakinggan ko, nilalakasan ko na, ini-speaker ko na dito kanina, mga kababayan, hindi ko talaga maintindihan. Ang natintindihan ko lang ni Batang Pasaway. Di ba? Yun lang yun eh. Wala sa katinoan ang mga lango. Sabog na sabog ang anak ng nahapuong nasa rehas. Tasawain! Lahat sa sabay! Hanggang mamatay na! Grabe, no, mga kababayan. Yung boyfriend, maano ka na lang eh. Parang, yung boyfriend, ano ba tong napili kong babae? Ano ba tong girlfriend ko? Bakit ganito? Di ba? O, hindi na ako magtataka dito. Biglang-bigla, mga kababayan. Isang araw, etong si Kitty at yung apo ni Chubby Chingson ay kalas na rin. Di ba? GP bangag nga eh. Lakas tama, boss, sabi ni Sir Nelson Karingal. Grabe, no? Walang tinong anak si Duterte, sakit sa bangs. Sabi nga ni Bontulpo, sabi niya, he still consider na kaibigan niya pa rin si Tandang Duterte, mga kababayan. Pero yung mga anak niya ay hindi niya gusto. Mga anak ni Duterte hindi gusto ni Montulpo kasi nga mga abusado. Abusado, kita nyo naman eh. Sobrang abusado. Kita nyo si Pulong, mga kababayan, barpaser. 'Di ba? Barpaser. Talagang pass siya sa bar. Literal. Nakakalabas-pasok sa bar eh. Hindi yung bar passer na mga kababayan nag-take ng exam. Hindi yun. Akala nyo yun Bar passer kasi mga kababayan, top notcher pa nga eh. Oh. Kompleto yung anak ni Digong, may sabog, may lutang. Nasiraan na ng bait. Hindi ba alam ng mga kapatid yan? Palagay ko hindi nila kaya si Kitty, mga kababayan. Kasi liberated. Liberated itong may pagka, tama ba yung salita? Liberated, may pagka. Bahala na kayong kasi opinion ko yun eh. May pagka-liberated talaga. O sabihin ko na lang, liberated talaga, hindi may pagka. Liberated talaga ang galawan netong si Kitty. Siguro nga, sabi pa nga dito ng boyfriend niya, baho naman ng bunganga. Amoy alak. O, baka amoy mga kababayan, nag-wake and bake. Handang pumatay, handang mamatay daw mga anak ni Digong. Sabi ni Ma'am Marivic Cambalon. Di ba? Hi, Ma'am Nil Darceo, shoutout po. Magandang gabi, Ma'am Alin Arsenes, no? Grabe talaga. Nakita ko lang to kanina, dumaan sa newsfeed ko.
Sabi ko, nakakatawa talaga. Yung mga DDS, wala, hindi naman nila, syempre hindi nila iko-kontento kasi raan nila to eh. 'Di ba? Sabi nga nila sa 2048 daw, mga kababayan, ito daw si Kitty ang magiging presidente ng Pilipinas. Diyos ko, kung sa Marcos naman, no? Kung sa utak lang, magma-Marcos na lang ako. Nandyan pa, meron pang Sandro. Sila, ito mga to sa ano pa lang mga kababayan, kung sa bills lang ang pag-uusapan, kumpara sa lahat ng mga Duterte, including mo na itong Tandang Digong, mga ka-GP Natics, walang-wala. Biruin mo, ang naipasang bill, iisa lang. Ang naipasang bill ni Tandang Digong, yung holiday ng Davao. Sipulong, wala. Yung iba pang mga Duterte, kasi may, nandyan, ang alam ko dati, mga kababayan, nandyan din si Omar. May mga pinsan pa sila dyan. May mga Duterte pa dyan, may mga pinsanin sila. Wala din mga naipasang mga batas. Si Sara, syempre, mga kababayan, ano bang ginawa niyan? Lakwatsera. Si Baste, ano bang ginagawa? Gabing pumapasok sa munisipyo ng Davao. Hindi kasi kaya ako naman binabawi kanina, Mama Alin Arsena, syempre, baka sabihin ng iba, grabe ka naman magsalita, liberated ka agad. Pero kung sa style at style lang, liberated talaga. Hindi naman Maria Clara style, di ba? Alam naman natin ang pinagkaiba ng Maria Clara style sa liberated style. Bata pa lang, makikita nyo na, party goer. Laging lango, laging lasing. Kung saan nagpupunta na yung trip ata nito. Mga kababayan, hindi ko alam kasi kung conscious lang ba siya, kung gusto lang maging aware sa mga bagay-bagay, hindi eh. 'Di ba? Nakita natin puro ritoke. Sabi ni Ma'am Irma Kapuyan, GP, sa totoo lang, sa tanda kong ito, ngayon lang ako nakakita at nakarinig na walang kasing samang tao dito sa mundong ibabaw kundi ang lahi lang ni Digong Duterte. Umay. Ang mga ganyang klaseng kabataan usually ay nagtitiking man lang, GP, hindi sila seryoso sa isa't isa. Kawawa naman. No? Alam niyo, sa pagpapalaki din niya ng magulang eh. Sa pagpapalaki din niya ng magulang, kapag ganyan ang anak mo, mga ka-GP Natics, ano yan? Masyado mong inispoiled yung anak mo. 'Di ba? Masyado mong ibinigay ang luho. Masyado mong pinalaya, mga ka-GP Natics, na alam naman natin, kahit nga yung Tandang Digong binabastos eh. 'Di ba? Hi, Ma'am Maria Teresa Raza. Alam naman natin 'yun, 'di ba? Sabi ng mga balita, sabi ng mga tao, nung panahon ng halalan, hindi na dapat tatakbo bilang mayor itong si Digong. Pero pinagmumura siya ni Baste. Sabi niya gano'n, PI ka, matanda ka, wala kang silbi. Tumakbo ka para mahawakan pa rin natin ang Davao. Kung ito mga ganito, mga kabataan, ganito ang pinapakita nila, walang ibang sisisihin yan, kundi magulang. Magulang. 'Di ba, kung binigyan mo to ng laya, hindi mo inayos yung kanyang ugali, 'di ba? Syempre, mga kababayan, magre-reflect yan sa magulang. Sabi ni Ma'am Becca, ay naku po, siya si Kitty maging president, wala na, tapos na. Ang Pinas, Sandro Marcos for President 2034. Okay? GP, kung anong tinunang anak ni PBBM, siyang sabog ng anak ni Dutz. Ano nga sila eh, mga ka-GP Natics, complete opposite yung dalawa. Pamilya ni Diggs, pamilya ng mga Marcos. Kaya nagtataka ako eh. Nagtataka ako sa mga DDS. Sila, galit daw sila sa adik. Tapos, yung kanilang pinupuon, yung kanilang iniidolo, mga kababayan, ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. 'Di ba? Kahit anong gawin natin, sabihin natin gamot,
ang MJ, 'di ba? Oh. In some instance, alam natin nakakatulong din 'yan. Pero mga kababayan dito sa Pilipinas, hindi naman siya yung legal eh. 'Di ba? Hindi po siya yung for recreation. Oh. Sa madaling sabi, ipinagbabawal pa rin ng batas natin ang paggamit niyan kung hindi prescribed ng doktor. Oh, so kung ikaw gumagamit niyan, addict ka. Oh, si Tandang Digong umamin. Umamin na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ng marijuana to stay him awake. 'Di ba? Tapos itong si Kitty Duterte, mga ka-GPnatics, addict din. Nakita naman natin yung galawan eh. Nakita nyo yung mata pag sabog na sabog. Itong si Baste, imposible. 'Di ba? Oh. Ang pangalan Kipi pero ugaling Kifi. Baka sisa ka mo GP naghahanap pa sa kanyang lahi. Oy, wag kayo Si Sisa mga kababayan, nagkaroon lang talaga ng problema sa pag-iisip. 'Di ba? Kasi maraming maraming naranasan na hindi kaaya-aya. Ito hindi natin pwedeng ikumpara si Sisa kasi iba yung pinagdaanan nun. Ito sisang sabog. Oh. Yep. Ma'am Brenda Barton, ang nagbi-build sa mga anak natin ay mga magulang. Tayo ang nag-hone sa kanila, sa kanilang paglaki. 'Di ba? Kapag nagka-problema yung anak, problema natin 'yun. Tayo ang unang dapat sisihin kasi masyado nating pinapalaya, masyado tayong maluwag sa anak natin. Na dumadating sa punto na ganito na yung nangyayari. 'Di ba? Dahil bigay laya tayo, bigay hilig, ayun na. Oh, lahat gusto ng tikman. Oh. Hi Sir Tony Ninubla, shoutout po. Hi Ma'am Biola. Correct ka GP, agree ako diyan. Sa'yo nasa pagpapalakihan ng magulang. Totoo naman yan mga ka-GPnatics ako Di ba nababanggit ko po sa inyo na kaming mga magkakapatid, no? Kaming mga magkakapatid. At saka nasa tao pa rin yan. Magulang, una, tapos nasa tao pa rin yan. Lumaki kami sa, masasabi natin, iba-ibang tao. Tapos, nung nagkasama-sama kami, napunta naman kami sa, masasabi po natin, squatter area. Okay, na nandun na lahat. Patayan, droga, makikita mo doon yung pakikiapid at kung ano-ano pang mga hindi magandang bagay. Ma'am Arda yan, shoutout po. 'Di ba? Lahat ng mga hindi maganda, pagnanakaw at kung ano-ano pa, mga kababayan. Pero dahil syempre may takot kami sa magulang namin, may takot kami sa Panginoon. Yung tatay namin, sabihin natin sorry guys, pero masasabi ko nung nabubuhay pa ang tatay, isa tong masasabi natin na parang mayor, di ba? Parang mayor ang tawag sa kanya nun Bakit kanyo? Ubus-ubus ang biyaya. Kinabukasan nakatunganga. Ganon. Pero we used to it. Mga kababayan, kumbaga, kami ang naghubog sa sarili namin. Nandiyan ang magulang namin, malayo. Iba rin kami pero nasa tao pa rin yun. Pero ang magulang naming babae, napakabait kasi. So, dalawa yun. Dalawa yung factor na pwedeng mag-build sa isang tao, sa isang anak. Siyempre, una, magulang. Pangalawa, yung sarili mo din. Kung ikaw ay magpapatalo, kung ikaw ay susunod sa layaw, kung ikaw ay susunod sa ganyang style, nasa sayo talaga yan. Di ba? Ayan, sabi ni Randy Agustin. Yan, best friend ko yan. Kaklase ko din dati. Kaya naniniwala ako na hindi pamumunuan ng maayos ni FPRRD ang government dahil pamilya nga niya, hindi niya nagawang pamunuan ng tama. Indeed. Mga kababayan, I totally agree, Ron. Bakit? Mga kababayan,
kung hindi mo kayang ayusin yung pamilya mo, watak-watak, broken family ka, so therefore, mga ka-GPnatics, di ba, it will reflect on your government. Oh. Parang pinaghirapan ng iba ang pinanggastos sa pagpapalaki ng mga anak niya. Kaya ang result, sir, hindi nila nire-respeto ang kapwa-tao at higit sa lahat ang Panginoon. Eh wala nga. Tama, wala silang Panginoon. 'Di ba? Nakita naman natin kung paano tinulugsa ni dating Pangulong Duterte etong si Jesus Christ. Mga ka-GPnatics na sinasabi niya na napaka-weak naman ito, napaka-walang kwenta, biruin mo, Panginoon ka, magpapapako ka sa krus. Napaka-walang kwenta mo. Di ba sabing ganon, mga kababayan? Eh, hindi niya ata naiintindihan yon na pagmamalasakit at pagmamahal sa atin yung sakripisyo na ginawa ni Jesus Christ na pagpapapako sa krus. Di ba? Para tubusin yung ating mga kasalanan. Eh, paano sila, mga kababayan? Ang tinitingnan si Judas, Barabas, si Hestas. Hindi, si Satanas pala. Oo. Wala ba rehab center sa Pinas? Meron namang mga rehab center dito sa Pinas, Ma'am Brenda Barton. It just so happen, alam naman natin pag malaking tao dito, hindi naman basta-basta na ipapasok din sa rehab. 'Di ba? Hindi rin sila pumapayag. At saka itinatago nila na may problema yung kanilang mga anak. So, iparehab mo to, mababalita, mga kababayan, eh di ano na, di ba sumambulat na sa taong bayan yung kanilang itinatagong lihim. Oh. Iba upbringing ng Duterte fam, lumaki sa violence at abuse at pag-alipusta. Exactly. Di ba nakita natin kahit kay Sara Duterte. Maraming pagkakataon na nating nakita. Ngayon nga, hindi pa presidente si Sara Duterte. But what she did and what she told to the president, mga kababayan, talagang kakaiba, di ba? Yung ginawa niya dun sa sheriff, na hindi man lang siya na-disbar during that time. Oh. Yun ay, makita na natin talaga na sila ay parang mas mataas sa batas. Oh. Hi, Ma'am Becca. See you on your next video. God bless you always. Thank you. Thank you for watching. Okay, so next topic tayo, mga ka-GP. Okay, ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan. Medyo to, no? Grabe to. Kasi nga naman, mga ka-GPnatics,